Simula ngayong Lunes, sasagutin ng Manila Local Government Unit ang kita ng mga jeepney driver para makapagbigay ng libreng sakay sa commuters. Bahagi ito ng Manila Executive Order No. 14 na layong tulungan ang transport sector dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Nasa 1,400 na tsuper ng jeepney ang target bigyan ng 3,000 piso kada araw para makatulong sa kanilang daily operation. Para sa dagdag na detalye, makakasama natin mismo Manila Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali po sa inyo, Yorme. Salamat po sa oras. Hi Cheryl, magandang tanghali sa iyo at sa mga staff natin diyan sa studio at mga manonood. Mayor, malaking tulong po itong 3,000 pesos na tulong sa mga jeepney driver. Paano ba pinili yung beneficiaries at rutang sakop po ng programa? Actually, Cheryl, yung 3,000, buong ecosystem 'yon, no? Hindi lang driver ang makikinabang, pati ang operator garantisadong may boundary, ang driver may katiyakan at kapanatagan na kita. In the existing situation, ang kinikita na lang daw ng mga driver 200 to 300 net. Labas ang boundary, labas ang gas. Pero ito, kasama driver at saka yung panggasolina nila. In return, 1,442 registered jeeps residents of Manila will be utilized by the city, and they're going to get paid 3,000 pesos for free to accommodate all passengers, yung ating mga manggagawa, mga estudyante, at saka yung ibang dumarako sa Maynila. Libre nilang makukuha ang pasada ngayon, mga mananakay, simula today and tomorrow. Then we stop on Wednesday, Holy Week. Then we resume on Monday next week, Tuesday and Wednesday. Isang linggo tong libreng pamasahe, handog ng pamalang lungsod. Yorme, paano nyo siniguro na walang maiiwan po, lalo yung wala sa mga listahan ng national agencies? In our case kasi, alam naman namin kung nasaan yung mga JODA, no? Yung mga asosasyon. In fact, before we implemented this, we consulted all the presidents and officers of the JODA in the city of Manila last Friday. And nakausap namin pati yung mga modernized jeep, no? Nirentahan din natin, hiniram natin. At today as we speak, Cheryl, 919 ang sumama sa atin. Nawala, teka. Opo. Ayun, sorry. 919, and as of 11 o'clock, Cheryl, we're happy to inform you 27,994 passengers na ang naserba ng libreng pamasahe as we speak. Tingin nyo po ay mas sustainable yung ganitong sistema kumpara po sa nakasanayang subsidy program? Maganda naman yung subsidy, no? Cheryl, any help sa taong bayan is maganda. But this time kasi, we wanted everyone to have a piece of the action. Hindi lamang pwedeng isang sektor lang. Gusto namin, kawawa din kasi yung mga operator. Kawawa din yung mga gasolinahang nagninegosyo. Dahil hindi sila nabebentahan, meron silang OPEX. At higit sa lahat, yung mga empleyado, yung mga manggagawa natin, una, hirap ng sumakay. Pangalawa, yung hirap ng buhay sa mahal ng bilihin. So mas marami ang makikinabang in a small amount of money na yung buong ecosystem pagdating sa transport were addressed by the city, particularly the riding public. Paano naman po malalaman, Mayor Isko, ng commuters kung kasali sa libreng sakay program yung sinakyan nilang jeep? May stickers ba o signage sa mga kasaling jeep yung pong inyong programa? Good question, no, Cheryl. Kasi ang Maynila ay panikpanaog ang aming mga kapitbahay dito, no? Yung halimbawa papasok ang Pasay to Manila, San Juan to Manila, Quezon City to Manila. Ang distinction
Cheryl, yung harapan ng jeep, merong tarpaulin. Yung mga jeep na sumali ay may tarpaulin at pag yun ay may tarpaulin, siguradong bayad sila ng pamahalaang lungsod. Pag walang tarpaulin, most likely hindi po yung taga Maynila. Pangalawa, hindi po sila kasali. But generally, lahat ng jeep operator and drivers located in Manila sumali. I think about 80% of them so far as we speak. Mayor, ini-encourage pa rin ba natin sila na magbayad para makabawi yung makadagdag sa kita po ng mga tsoper? Pero kasi itong inyong modelo ngayon, dalawa nakikinabang pareho. Ano po, ang hindi lamang yung operators and jeepney drivers but also kaming mga mananakay na nakakalibre Yes. din sa pamasahe. Yes, hanggat maaari, ang pinakiusap ko sa mga driver, sabi ko sa kanila, nagbi-meeting kami ng mga presidente nila. Ikakote, pinagmalasakitan na kayo ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Pinakikiusap ko lamang, pagmalasakitan nyo din yung mamamayan. Kailangan kasi tulong-tulong tayo dito, no? Hindi lang ito kakayanin ng gobyerno. Ang maganda naman sa sitwasyon ngayon, panatag kayo, ang inyong pamilya. Pagdating ng tiklop ng araw, meron kayong mapaghaharimunan. Hindi na kayo magkakautang sa operator. Hindi na rin kayo babali para bumili ng gas para bago tumakbo ang jeep niyo dahil may gasolina na kayo. Malasakit na lang sa ating mga mananakay. Parang lumalabas kasi yan pati yung mga gasolinahan, no? Mabibilihan sila ng krudo kahit papaano. Merong iikot na pera sa kanilang negosyo. Hindi po biro din yung inilalaan nyo o ilalaan yung budget dito, Mayor Isko. Considering, sabi nyo po ay 5 araw, hindi po ba? Linawin ko lamang po, Monday, today, and tomorrow, and then next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Opo, yan po yung mga almost 20 million pesos of taxpayers' money. May plano po ba? Sabi nyo nga, 5 days for now, pero nandoon ba yung plano pong pagpapalawig pa nitong programang ito or oobserbahan nyo muna yung first 5 days na implementation po nito? Okay, in a good day, loobin nawa ng Diyos, makaluwag-luwag kami, magandang i-extend while we are still in the crisis. But we have limited resources as local government. But if ever, halimbawa, the national government will adhere to the same idea of the City of Manila, I will be happy to be of service to the national government. Because what we need right now is really to cushion the socio-economic impact to the labor force. Alam mo, ang pinakamalaking tinamaan talaga ngayon, Cheryl, yung labor. Kasi maaaring hindi pa nagtataas ng presyo ng pamasahe, pero alam na naman natin na mataas na presyo ng bilihin. Kaya yung netong naiuwi ng isang manggagawa ay medyo lumilit na din. Napakarami nun. In fact, Cheryl, 919 jeep, no? Ay 27,994 na in a matter of 7 hours since 5 a.m. this morning. What more we can do for the day and tomorrow? So I think in a bigger picture, no, kailangan siguro maduktungan natin. Siyempre, pangarap natin yun, Cheryl, makagaan sa tao. But having said that, for the meantime, yun ang available naming sobra. Pag may sumobra pa kami, Cheryl, hindi kami magdadalawang isip itong sinimulan natin na ituloy. But for the meantime, at least, makapagbibigay tayo ng kapanatagan sa pamilya ng mga tsuper na may kita ang tatay nila at sapat yung may uwing pera. Kapag maabilidad pa sila, alam mo ba, Cheryl, may upside pa to, no? Apo. Yung mga jeep ngayon na nakapila, hindi na makikipag-agawan. Kasi they don't need to. Patay ang jeep nila ngayon sa pila. Hindi kumakakain ng krudo. Hindi na sila maghaharabas. Kasi punuan ang biyahe sa pila. So, may upside pa sila later on sa gas. At the same manner, yung mga operator hindi na mapapake ng mga tsuper. Kasi minsan,
nakikiusap din ng chopper na bawasan ng boundary and so on and so forth. But this time, yung pamilya ng mga operator, sapat din yung kanilang may bibigay sa kanila ng kanilang mga driver. It's a buong ecosystem, no? Yes, yes. We're very excited to see what's gonna happen today. But as of now, Cheryl, I'm happy to share it to you. At least more than 30,000, almost 30,000 people have benefited already, directly and indirectly. So we are estimating in a day about 100,000 Manileños and non-Manilans who are coming in and out of the city will benefit from this free na pamasahe. Mayor, paano po ang inyong monitoring at saka bigayan Ay, good nito question. yung monitoring at saka yung pagbibigay po nitong ayuda? Kasi yung monitoring, baka naman hindi na bumiyahe or Petiks-petiks. Oo, ayun, petiks sila sa pagbiyahe. I thank you for asking good questions, and because of this, at least mapapapanatag ko yung mga taxpayer Apo. na hindi masasayang yung buwis nila. Ang ginawa natin, Cheryl, ang kanilang konduktor at pagador, no, ay ang ating mga traffic enforcer. Kasabay ng jeepney driver na nakasakay, yung traffic enforcer para magbigay ng paunang bayad, which is the morning time. Yung kalahati, ibibigay na sa driver para may puhunan na sa gasolina. Yes. Tapos yung MTPB natin, nasa pilahan. Nagkukwenta ng ridership. That's why we have numbers, no, already by this time. So, kasama nila maghapon. Yung lahat ng enforcer ng Manila, kasama ng mga jeepney driver natin, bumabiyahe to serve the people or riding public. Yun na naman ang counter-check natin. At ako naman naniniwala, mabuting loob naman yung mga tsuper. With or without na bantay, pinagmalasakit na sila ng pamahalaan. Ang tanging gagawin na lang nila, pagmalasakit din ang ating mga riding public. But be that as it may, we put some measures that will protect the taxpayers' money na hindi mapariwara. Kasi sayang naman. Pero for the meantime, as of 11 o'clock, smooth naman, Cheryl, no? 900, and I think it's gonna grow. Yes. Kasi meron pa tayong tinatawag na panghapon. May iba naman bumabiyahe hapon. Ang ginawa pala natin sa pang-rule, kung paano sila lumabas, kung wala na itong requisitos, Cheryl, kung paano sila lumalabas araw-araw, ganun lang ang gagawin nila. Ang kagandahan lang ngayon, hindi sila kailangan ma-stress, Yes. hindi sila kailangan magmadali, makipag-agawan ng kalsada, makikipag-agawan ng pasahero. Ngayon, ang downside, no, baka magkalituhan sa mga manonood. Basta po, pag kayo'y nakakita ng jeep sa Maynila, walang tarpaulin. Most likely po, one, hindi taga Maynila yon. Pangalawa, hindi sumali yon. Pero halos lahat po ng jeep na umiikot District 1, 2, 3, 4, 5, 6, from Tondo to Santa Ana, to Santa Mesa, sa port area, the north, south, east, west, ay kasama po halos lahat ng jeep na sa loob ng Maynila. In fact, meron pa kaming mga jeep na bumabiyahe outside of Manila. So even, halimbawa, let's just say Guadalupe, Pedro Hill, Guadalupe, Paura, pwede rin makatikim yung mga ibang syudad na makasakay ng libre. Kasi papasok ng Maynila. Basta may tarpaulin, yun ang Opo, meron po yan. Oo, sigurado lahat may tarpaulin at hindi na sila makikipag-agawan, hindi na sila pipila, hindi na kakain sa oras ng mga jeepney driver natin para lang makakuha po ng ayuda, Yorme. Well, aminado rin po kayo na band-aid solution lamang ito. Ano yung long-term? Nag-iisip na rin po ba kayo ng long-term plan sa Maynila para sa transport sector kung magpapatuloy itong oil crisis? Now, one thing, first things first, limited ang kapangyarihan ng lokal na pamahalaan patungkol sa mga national challenges. Like in this case, oil price, oil importation, it belongs to the national government. But having said that, modesty aside, Cheryl, immediately
I don't know if you heard about Executive Order number 7, Executive Order number 8. Those executive orders, measures that made and created by the city government a few days during yung unang pagsabog ng gera. Ito yung mga measures natin sa kuryente at krudo na nasa control ng pamahalaang lungsod. Then, yung stimulant or what you call this economic stimulant, no? The city about 10 days ago released 1.7 billion pesos doon sa mga regular social economic program ng city. At budget, inagaan natin yung release ng budget ng RPT ng barangay. Third, itong ginawa natin. Fourth, Cheryl, si President Bongbong Marcos, about before the war, no, already gave LGU of soft funds or LGSF, local government support funds, no. Ito'y para sa bigas. Particular sector ay yung aming pipiliin ay nakalaan sa gusto ng lokal na pamahalaan. This will give social relief again to sa Manila about 74,000 families. And this is amounting to 286 million na binigay ng Office of the President and Executive Secretary. Ito itatakbo sa 6 na buwan. No? 6 months to na 10 kilong bigas na bigay ng Presidente. So these are the things now that are measures. Economic stimulant, social relief, and this type of job and income opportunity. May trabaho pa rin ng driver, may dignidad siya na yung iuwi niyang pera ay pinagtrabahuhan niya. Yung operator panatag, and so on and so forth. Now, those are the measures, I think, in our own little way as local government unit. On other things, I think it belongs to the discretion and policy making and ideas of the national government. But we, as local government, continue to align ourselves to the effort of the national government. Kung saan ba ang direksyon natin, hanggat maaari kami nakikisabay na rin para mas malakas, mas ginhawa sa tao kapag pare-pareho ang effort. Mayor Isko, kayo ang unang nag-implement ng ganitong klaseng modelo na sa LGU. Ano po? Is this something na you'd encourage po yung mga kapwa nyo mayor or maybe mga ibang LGU na baka gusto nilang tolaran kung ano po yung ginagawa ngayon ng inyong local government unit dyan po sa Maynila? Though siguro aminado tayo na hindi kakayanin nito lahat lahat po ng LGU. Depende po yan sa budget. Kayo lang po nagsabi din na naglaan talaga kayo ng 20 million and at this point, ang kaya pa lang ay 5 days. But you think this is a good model na mas mararamdaman kasi it's been almost a month and I'm sure ang mga taong bayan talagang lagi na lang naririnig sa balita, tataas, pero yung sweldo hindi tumataas. Pero ito agad na ramdam, hindi lang ng mga ng transport sector, but ng yung Manggagawa. ng mga manggagawa rin po. Yeah, well, siyempre may kanya-kanyang idea, no? Ang pamamaraan, lalo na yung mga mayayamang lungsod. Pwede nilang gumawa ng ibang paraan. But ito kasi ang kagandahan dito sa idea na to, directly kasi tatama sa tao eh. Mararamdaman kagad ng tao sa pang-araw-araw, no? Yung makatitipid ka ng 30 balikan or 45 araw-araw, malaking bagay yun sa isang manggagawa, no? Dahil at 695, kakain ka pa, and so on and so forth. But we'll be happy to share. Of course, if, for example, 17 cities in Metro Manila, except for one municipality, yung Pateros, 16 cities will do the same. I think yung Metro Manila makakaramdam ng kagaangan. Kahit pa paano, mababawasan o maibsan yung pang-araw-araw nilang iniintindi. Ako ba'y papasok? Meron bang jeep na available? That's one. Two, ako'y papasok sa trabaho. Meron ba akong pamasahe? No. Pero kung ito, halimbawa,
siguradong may babiyahe. Kasi nakakaawa yung nangyari doon sa Commonwealth, ano? Nakita mo yung mga utaw, gustong-gusto nang umuwi, pagod na, hirap na, willing na sila magbayad ng pamasahe pero walang bumiyahe. But you cannot blame also the transport crew kasi yung neto nila panipis na ng panipis. Kaya I think this guarantee, no, type or some level of guarantee to the jeep owner, driver, at may panggas, I think magkakaroon ng level of peace of mind across community, across demographics, no, sa atin. And of course, kahit papaano, alam mo, pag nakakreate ka ng certainty, medyo papanatag ang tao, Cheryl. But if they're gonna do it, we'll be happy to share the idea. Anyway, tulong-tulong naman tayo, Cheryl, kailangan eh. Kailangan. Kaya nga kahit hindi taga Maynila, basta sasakay sa amin, inisip na namin, hindi, pag malasakit na natin yung mga nagtatrabaho sa loob ng Maynila, kahit hindi taga Maynila, walang pipiliin. Tas ilagom lahat ang jeep para wala nang requisitos. So these are the things, parang whole nation approach, private sectors maybe, pwede ring tumulong dito. National, local government in sync together, common action, one direction, confronting this crisis and hoping that this crisis matapos na sa lalong madaling panahon. Yes, Mayor. Mayor, isingit ko na rin po yung naging paghahanda po ninyo para matiyak na payapa at ligtas din itong paggunita po ng papasok, ito nga pong Holy Week na, pagpasok ng Holy Week dyan po sa Maynila. We already implemented this morning our plan to give medical assistance through our MDRRMO and MHD and police this morning, no? Para yung 49 sites namin all over the city may proper installation ng team ng city government for sa any eventualities. Particularly medyo mainit na ngayon, baka maraming mahilo o magkasakit, nandyan yung ating mga emergency workers and doctors. And for purposes of peace and order, the MPD is given direction this morning to be present in our facilities or areas na kung saan nandoon yung ating local government installation. Siguro panghuli na lamang po ulit, mensahe po ukol po dito sa pagbibigay ng libreng sakay para po sa mga sasakay sa jeep ng Maynila. Ay una, salamat sa Diyos, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makakita ng some resources na ma-utilize ang taong bayan. Pangalawa, maraming salamat sa mga driver. Oy, thank you sa inyo Mamang Chuper. Maraming salamat sa inyo sa pagtugon ninyo sa panawagan ng lungsod na makiisa sa ganitong programa. Pangalawa naman, pakiusap po sa Chuper. Ulitin ko na rin na sabi ko kanina, pwede ba ako makisuyo? Ipagmalasakit ninyo yung ating mga pasahero. Pare-pareho naman tayo naghahanap buhay. Kayo sa biyahe, sila sa trabaho. So kapwa malasakit, sana ang umiral sa atin ngayong crisis na ito. Because at the end of the day, tayo rin na magkikita sa finals. Wag natin isipin yung makalalamang, makakaangat ng konti. Wala po, hirap po tayo lahat ngayon. But together, if we come together, masusurvive natin to at may awa ang Diyos, makakaraos tayo sa krisis na ito. Kaya sa mga tsuper na nanonood, sa pamilya o asawang nanonood ngayon, pakiusapan ninyo ang inyong anak o asawa na ipagmalasakit yung ating mga estudyante, manggagawa at sumasakay ng jeep. I'll do my best. No, I will do my best in my own little way. Kung kinakailangan ma-extend, kung tayo may kakayanan, I will do it. But for the meantime, maghahanap pa ako ng mga programa na makakapag-bawas or maibsan yung hirap na dinarama ng mamamayan natin at lalong-lalo na dito sa amin sa lungsod ng Maynila. Pumanatag kayo at magbubuti ako. Pipilitin kong maging masinop. Mag-iingat po kayo.
Marami pong salamat sa inyong oras, Manila Mayor Isko Moreno.